Ito ang pinakakauna-unahang McDonald's na naitayo sa buong Pilipinas. At ito naman ang pinakakauna-unahang branch ng Jollibee sa buong Pilipinas. Sa video na ito ay pupunta ang BTC Boys sa pinakaunang McDonald's at pinakaunang Jollibee branch sa Pilipinas para makita kung ano na nga ba ang sitwasyon nito ngayon. Ang una naming pinuntahan ay ang pinakakauna-unahang Jollibee branch sa buong Pilipinas na matatagpuan sa Santa Cruz, Manila. So yun mga kaibigan, kakarating na namin sa pinakakauna-unahang franchise ng Jollibee mga tol. Dito matatagpuan yan mga kaibigan sa Ronquillo Street, Santa Cruz, Manila tol. Ayun o. Hanggang ngayon nandito pa rin pero sa kasamaang palad, hindi na siya nag-ooperate tol. Grabe, namamanga ako sa itsura ng pinakauna-unahang franchise sa buong Pilipinas ng Jollibee. Kung makikita nyo tol, talagang halos hindi na sila nag-ooperate. Nung pandemya raw tol, tsaka raw sila hindi na nag-ooperate, tsaka raw sila nagsarado. Kung makikita nyo, apat na aircon yan, no? Siguro nung time na nag-ooperate yan, sobrang lamig yan. Tsaka nakikita yung Jollibee, may letter R, di ba? Ang ibig sabihin daw ng R na malit yan, original name. So, ibig sabihin niya, yun yung pinaka-original niya, Jollibee na talaga. So, walang ibang pangalan. Tapos, siguro, palugi na siya bago mag-pandemic. So, natuluyan na malugi nung nag-pandemic kasi walang lumalabas sa tao eh. So, dito first time ko siya makita, kaya sabi ko, parang, wow, buhay pa rin. Hindi naman sa buhay, parang nandito pa rin at hindi binabaklas. Kasi yung iba, kapag na-abandon na, wala na, binabaklas na, tapos naghahanap na agad ng sunod na magre-renta na building. So ayun, tara puntahan natin. Sa mga hindi nakakaalam, ang pinakakauna-unahang Jollibee store na naitayo sa Pilipinas ay matatagpuan sa Cubao, Quezon City. Pero sa kasamaang palad ay wala na ang Jollibee doon. Matagal nang na-demolish. At ang pinakakauna-unahang franchise branch naman ng Jollibee ay itong nasa Santa Cruz, Manila. Itinayo ito noong 1979 at hanggang ngayong kasalukuyan ay nandito pa din ang Jollibee na ito. Pero sa kasamaang palad ay matagal na din itong hindi nag-ooperate. Naabandonado na lang itong Jollibee na ito. So mga kaibigan, nandito na tayo tol sa pinakakauna-unahang franchise store ng Jollibee tol. Ayun o. Woohoo! Wow! 1979 ito itinayo tol. 2026 na ngayon, di ba? So ilang years na? Oo, ilang years na tol? 46 years. 46 years na tong nakatayo dito tol. Pero bali-balita ayon sa mga tao dito, pandemya daw to nagsara. Siguro tol nalugi siya, no? Oo. Nalugi kaya siya nagsara. Pero kung titingnan mo naman tol, di ba? Bulok lang eh, naluluma lang pero yung mga gamit nga sa taas nandun pa rin eh. Kompleto pa rin talaga tol. Baka binabalak pang ulit i-ano tol, no? Ayusin, renovate kasi maganda i-preserve yan tol eh. Isipin mo, first branch, di ba? Parang history din yan eh, di ba? Historical nga, kaya siguro hanggang ngayon hindi nila binabaklas yung inaano, dinidemolish kasi baka may balak silang gawin ulit. May preserve yan. Kasi biruin mo Jollibee tol, pang worldwide na, hindi lang pang Philippines na. Di ba? Number 1 branches yan dito. Number 1 fast food yan dito sa Pilipinas yung Jollibee. Kaya tingin ko, aayusin yan uli. Kahit matagal nang abandonado ang Jollibee na ito, ay nandito pa din ang mga gamit. Baka may balak pa itong i-restore para makapag-operate ulit. Gusto sana namin kumain tol kasi balak namin kumain dito tol kasi historical place nga eh, di ba? Kaso ang problema tol, sarado na, sayang. Talagang bulok na tol, mapapansin mo tol na talagang matagal na tong naabandona. Ang tanong lang dito, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nire-renovate o kaya dinidemolish? Baka siguro may balak sila ditong gawin ulit, i-renovate, pagandahin. Kaya siguro hanggang ngayon hindi pa rin nila dinidemolish tol. May mga vandalism na rin na nangyayari, vandalism. Kung sakali sigurong nag-ooperate pa to, hindi ito ganito kadumi. Tingnan mo yung taso, nilulumot na siya. Oh, parang napapabayaan na. Pero tingin ko mag-ooperate pa ito kasi sabi nga ni Kid, dinidemolish. Kung talagang papalitan na ito, matagal nang napalitan. Tapos may nakalagay na dyan na, na commercial building for lease. Ganun na mangyayari niya. Meron kaming napagtanungan na lokal dito at alam niya daw ang totoong history ng Jollibee na ito. 20 years na yan. Grabe, no? Matagal nang nagsara yan. Pero tayo may nagsasabi sa amin na nung pumasok daw po yung pandemya, tsaka raw po sila nagsara. Totoo po ba yun? Hindi, sarado na yan. Bago pa po mag-pandemya? Oo, pandemya pa lang, wala pa. Di ba pumapasok yung pandemya? Nagsarado na po. Oo, napakaganda pa ng wala, sarado na yan. Ayon kay Kuya, mahigit 20 years na daw abandonado ang Jollibee na ito. Inakala namin na pandemya lang nagsara, pero 20 years na daw palang abandonado ito. Kung sa akin to tol, ang gagawin ko is bubuksan ko pa rin to, i-operate ko pa rin to kasi legacy to eh. Historical ba na first branch sa buong Pilipinas, buong mundo kasi laganap na ngayon ng Jollibee sa buong bansa eh. Kung sa akin to, ayusin ko, i-renovate ko kasi para sa akin, Filipino pride kasi umaangat na ang Jollibee sa buong mundo at lahat ng kontinente meron
araw na. Kaya kung sa akin yan, i-renovate ko yan. Kung titingnan mo lang nakakamangha kasi tingnan mo, sa tagal-tagal na yan, nakatayo pa rin. Ang masasabi ko lang dito sa may Jollibee na to, tol, grabe, sobrang nakakamangha. Siyempre, first time natin makapunta dito. Gusto ko rin sana malaman, gusto natin malaman ng grupo kung ano ba talaga ang tunay na nangyari, kung bakit hindi na sila nag-ooperate. Sobrang namamangha lang ako kasi imagine tol, mahigit 46 years na tong nakatayo dito tol, di ba? Sa sobrang tagal niyang panahon tol, hanggang ngayon nandito pa. Doble ng edad ko to tol, di ba? Hanggang ngayon nandito pa, kaya nakakamangha lang kasi di ko alam kung ano pa yung mga balak nila dito eh. Siguro, yung ano nito, may malaking mission dito para siguro pagandahin, i-renovate. Siguro may ganun silang binabalak dito eh. Pagtapos namin ma-explore ang pinakakauna-unahang Jollibee branch ay nagtungo naman ang BTC Boys sa pinakakauna-unahang McDonald's store sa buong Pilipinas na matatagpuan naman sa Murayta, Manila. So yung mga tol, nandito naman tayo ngayon sa may Murayta kung saan tatalakayin natin ang pinakaunang store ng McDo. Kikita mo yung pinagkaibahan na pinuntahan namin kanina na Jollibee na hindi nag-ooperate sa nag-ooperate. Nandito naman kami sa pinakakauna-unahang McDonald's store sa buong Pilipinas. Itinayo ito noong 1981 sa Murayta, Manila. At hanggang ngayong kasalukuyan ay nag-ooperate pa rin ang McDonald's na ito. Ngayon mga kaibigan, nandito na tayo tol. Kung napapansin nyo naman, hanggang ngayon tol, nag-ooperate pa rin. 1981 to itinayo mga kaibigan. At hanggang ngayong kasalukuyan, 2026 tol, nag-ooperate pa rin sila hanggang ngayon. At kung napapansin nyo naman tol, hindi mo akalain na ito yung pinakakauna-unahang McDonald's sa Pilipinas. Siguro nga yung mga kumakain dyan, hindi nila alam eh, na ayun yung pinakaunang McDo eh. Hindi nila alam na nakakakain na pala sila sa pinakakauna-unahang McDo, di ba? Agad na kaming pumasok sa loob ng McDonald's na ito dahil kakain din kami dito. So yan mga tol, nandito tayo ngayon sa may loob ng McDo at mapapansin nyo yung paligid natin, halos marami pa rin kumakain. Saka presko siya tol, no? Hindi siya yung walang kumakain. Talagang maraming kumakain tol. Tapos nag-upgrade siya into modern McDonald's. Hindi mo siya makakala na ilang taon na pala tong ano tol, nakatayo, di ba? 1981, di ba? Oh, grabe. Napakatagal na. Nag-order na agad kami ng makakain namin dito dahil sobrang gutom na din kami. Ito na yung pinakaunang first bite natin sa pinakauna-unahang McDo, tol. Grabe. Ang sarap. Kakain tayo mga idol, first bite. First bite natin dito sa pinakaunang McDo. Sarap tol. Modern chicken, hindi siya lasang alikabok. Historical to tol, yun makakain tayo sa pinakakauna-unahang McDonald's sa Pilipinas. Sarap boy! In-enjoy na muna namin ang aming pagkain dito sa unang McDonald's store sa buong Pilipinas. So kakatapos na namin kumain at masarap yung pagkain nila dito. Nakakasabay sa modern, hindi siya lasang alikabok. Ito, tapos na kami lahat. Okay. So ang comparison natin doon sa Jollibee tapos McDo, ang masasabi ko, kitang-kita nyo naman, di ba? Yung Jollibee hindi nag-ooperate, itong McDo nag-ooperate. At makikita nyo rin sa McDo, sumasabay siya sa modern. Kung ano yung meron sa modern, meron din dito sa luma at nakakasabay sila. May TV screen na sila, yung lumalabas yung order mo. Kunyari, i-claim mo na, tapos may machine na rin. So yun mga kaibigan, kakalabas lang namin sa pinakakauna-unahang McDonald's sa buong Pilipinas tol. Ang masasabi ko lang dito tol, sobrang namamangha talaga ako kasi sa sobrang tagal niyang panahon na itinayo, hanggang kasalukuyan tol, nag-ooperate pa rin siya. Tapos hindi basta-bastang operate tol, talagang kompleto sa lahat. Kompleto sa machine, kompleto sa mga gamit. As in, kompleto talaga sa lahat tol. Kaya kung hindi mo alam na ito yung pinakakauna-unahang McDonald's tol, hindi mo talaga akalain na ito yung pinakamatagal na eh. Sobrang namamangha lang talaga ako mga kaibigan. Dito na natatapos ang video. Kung nagustuhan nyo ang ganitong video ay mag-subscribe na kayo sa Bida Change dahil marami pa tayong mga pupuntahan na mga historical places.